Bago ang lahat, si Cade Cunningham nadagdag sa mga player na merong injury. Na-diagnose siyang merong collapse lang. Ito yung katulad na nangyari dati kay Terrence Jones at kay CJ McCollum. Yung kay former president pa nga akala nun out na siya for the season. Ang masakit pa doon na wala na si Cade ng 6 game. Ang Detroit naman may natitira pang 14 games at ang average recovery time ng collapse lang ay nasa at least 3 weeks. Based to sa mga player na nagkaroon na dati, nasa at least 3 weeks na lang din ang regular season. Yung kay CJ McCollum, 2 beses pang nangyari sa kanya yon, 2021 at 2023. Ang pinakamabilis na nakabalik si Terrence Jones dati noong 2015. 6 na games na nawala at nasa 2 linggo lang ang recovery. Based din sa Detroit, i-re-evaluate si Cade after ng 2 weeks para sa initial checkpoint ng status niya. Nilagay din naman ng Detroit na mild case lang yung nangyari dito kay Cade Cunningham. Iniiwasan lang na magkaroon ng complication itong si Cade. Nakuha niya kasi yung injury versus Wizards na magkaroon ng collision silang dalawa ni Trey Johnson. Tinamaan kasi si Cade sa may likod. Sinubukan niya pang maglaro kaso hindi niya kinaya. Akala niya meron lang siyang back spasm. Doon lang din nakita sa MRI or sa check-up na meron palang collapse lang. Sa mga report at headline na nabasa ko kanina, parang nagpanik agad na delikado yung Detroit na hindi sila manalo sa pagdating ng playoffs dahil walang Cade Cunningham. Pero hindi naman kasi yun ang rason. Bibihira na nga yung American player na nakakasabay sa mga international or European player mawawala pa until regular season. Si Cade Cunningham kasi yung isa sa pinakamalapit kina Luka, SGA, Jokic at Wemby. Sa ngayon, kailangan lang kasi ni Cade ng nasa 4 games para maging eligible sa NBA award. Isa siya sa mga candidate sa MVP at sa All-NBA award. Parang survivor na lang din ang awards ngayon sa NBA, hindi na pagalingan, patibayan na lang. Based pa sa initial report, inaasahan na si Cade aabot ng playoffs. Number 1 pa naman sa East yung Pistons, 3 wins ahead kontra sa Celtics at nasa 11 games naman kontra Magic at Miami. Kailangan lang ng Detroit ng nasa 3 to 4 wins para masecure ang playoff spot. Kahit naman wala si Cade sa lineup, ang Pistons nananalo pa rin hanggat andon si Jalen Duren. Mataas yung winning rate nila. Kaso iba pa rin kapag playoffs na mismo at dapat makabalik na si Cade. Ang Pistons kapag wala kasi si Cade, mababa ang scoring average nila. Hindi pa naman kailangan magpanik ngayon ng Detroit. Kailangan nilang gawin, ipagdasal na matalo ng 4 na games ang Miami at Atlanta Hawks para sigurado na silang nasa playoffs. Nasa 4 na linggo pa naman bago talaga yung postseason. Ang Sacramento matagal nang laglag pero si Westbrook tuloy-tuloy pa rin sa Sacramento Kings na naging number 5 na sa all-time list pagdating sa assist. Kailangan na lang kasi ni Westbrook din ng 149 points para malagpasan si Elvin Hayes sa number 30 ng all-time points. May average si Westbrook na nasa 15 points, 5 rebounds, 6 assists per game ngayong season. Dahil sa kanya, naging relevant yung Sacramento kahit natatalo dahil sa mga record na nakukuha niya ngayong taon. Willing di umanong ibalik ng Sacramento si Westbrook sa susunod na taon. Wala naman naging problema ang team sa kanya dahil hindi naman nakakapag-content sa playoffs pero nakakapag-content sila sa lottery. Ang assumption lang doon, hindi sigurado kung babalik si Westbrook for next season. Ang Kings ang tanging team na willing kunin ulit siya. Mukhang hindi rin talaga naghahabol ang championship si Westbrook, NBA record na lang yung hinahabol. Kahit kasi gustuhin ni Westbrook na maghabol ng championship, wala namang contender na team ang gustong kumuha sa kanya. Kahit may magandang taon siya sa Sacramento, hindi rin naging maingay ang pangalan ni Westbrook nung nakaraan deadline at kahit papasok ng off-season. Mula nang lumabas ang Kevin Durant file, ang Rockets 8-7 record. Nawala di umano ang superpower ni Kevin Durant dahil hindi makapag-tweet. Meron kasing phone free zone sa NBA. Rule kasi yun na kapag nagsimula ang game until media obligation, bawal ang mga phone sa mga player. Hindi naman talaga ban yung phone sa mga player kapag nasa locker room. Kaso nga lang dahil sa nangyari dati kay KD na merong nag-leak na burner account, nag-iba or nagkaroon ng tension kapag humawak na siya ng cellphone sa loob ng locker room.
Sinalungat kasi dati ni Coach Ime ang rule na yan na kailangan di umano ni Kevin Durant ng focus kapag nasa game. After yan na matrade ni KD papuntang Rockets. Napansin din ng mga fans na iba ang vibes ngayon ng Houston kumpara dati. Hindi nakikipag-communicate si KD during timeout. Dahil dati kahit galit si KD, makikipag-usap pa rin siya sa mga teammate niya. Ngayon parang hindi at may iniingatan. Sa unang game ng LA at Rockets na sinabi ni KD na dapat naupo na lang siya sa corner, ang headline kasi doon na lockdown kasi siya ni Luka. Pero ang isa pa doon, hindi niya kasi ma-call out ang mga team niya para humingi ng screen. Kaya siya nahahabol at natatrap ng Lakers. Napansin din ng ibang mga analyst na iba yung body language ni KD. Kahit yung pagsasalita ni Coach Ime sa postgame, iba na rin, parang scripted.